Eto, mainit na balita mga idol. PBA ipapatupad na ang rules na bawal i-trade ang mga first overall pick per draft sa loob ng 2 season. Tanong ng fans, bakit ngayon lang daw? Samantala, kadugtong din ng balitang yan, walang PBA draft na magaganap next year, 2026. Ayon mismo yan sa PBA. Bakit naman kaya? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Big shake-up sa PBA mga idol. The league just dropped a new rule. Bawal na i-trade ang number 1 overall pick sa loob ng 2 seasons. Yes, 2 buong taon nakalock in yung top pick sa team na pumili sa kanya. Walang palusot, walang biglang lipat. Honestly, overdue na rin ito. For years, parang naging pattern na sa PBA na yung mga number 1 picks mabilis lang mawala sa team din na nagda-draft sa kanila. Parang pit stop lang tapos goodbye agad. Naalala nyo ba? Sina Munzon, Brandon Rosser, Holt, barely na nagsuot ng jersey ng team na nag-draft sa kanila tapos lipat na agad. Kaya maraming fans ang nawala ng gana sa draft. Parang scripted lang, parang hindi talaga about team building kundi tungkol lang sa trades. Now, enter Gio Chu. Siya yung unang magiging test case ng bagong rule after being drafted number 1 overall by Terra Firma. At least ngayon, sure tayo na for the next 2 seasons, hindi siya magiging trade chip agad. Magkakaroon siya ng oras to grow, makakapag-build ng chemistry, at patunayan kung kaya niya i-anchor yung franchise ng Terra Firma. I guess para sa player, malaking bagay to. Kasi being a top pick is pressure enough. And at least, mababawasan yung issue na harvesting ng players ng malalakas na team sa mga nasa ilalim. Good side para sa akin. May stability yung first overall pick. May chance yung fans to actually see their team invest in a star. But still, para sa akin, this move is a W for the fans. It forces teams to treat the draft seriously. Hindi lang pang-trade, stock. It rebuilds trust na kapag nag-draft ka ng number 1, gagawin mong foundation ng team mo, hindi pang maneuver lang. At in a league na madalas nadadawit sa luto narratives, a little integrity boost goes a long way. Ang tanong lang, sapat na ba ito? Should the PBA extend it to top 3 picks? Or baka sapat na muna sa number 1 overall pick para makita natin kung effective? Whatever happens, at least ngayon may sense na ulit yung pagiging top pick sa liga. Hindi lang siya titulo, kundi commitment na. Samantala, may isa pang malaking balita. Wala munang PBA draft next year. Yes, sinuspindi muna ng liga yung 2026 draft at ibabalik na lang sa January 2027. Reason? Para raw mas maayos ang alignment ng schedules with UAAP at NCAA at para may mas malaking pool ng prospects ang teams pagdating ng draft. On paper, gets ko yung logic ng PBA dahil mas marami kang pagpipilian, mas exciting yung class, mas maayos yung timing. Pero ang downside, isang buong taon na walang bagong rookies ang papasok sa PBA. Alam naman natin, fresh blood ang nagbibigay buhay sa liga. Kung ako tatanungin, maganda yung intensyon ng PBA, pero sana siguraduhin nila na worth it yung paghihintay. Kasi kung 2027 pa ulit, babalik ang draft, dapat loaded talaga yung class. Hindi pwede yung underwhelming na batch kasi isang taon kang naghintay tapos mabibitin pala. Bottom line, 2 big moves from the league. Yung no trade rule sa number 1 pick at yung draft suspension. Both are designed para mas maayos ang future ng liga. Pero para sa ating mga fans, sana ma-execute ng maayos. Kung ma-pull off nila ng tama, baka ito na yung turning point para mas gumanda at bumalik yung tiwala ng fans sa PBA.